Ranola's point of view. Masaya naming kinakantahan ng aking mister ang aming anak sa kanyang ikatatlong kaarawan. Kaharap ng anak ko ang cake na binili pa ng asawa ko sa bayan. Simple lamang ang aming handa. Isang lechong manok, spaghetti at lumpia. Kami lang din ang naririto ngunit masayang masaya kami. Happy birthday, Baby Royce! Maligayang sabi namin ni Evander, ang aking mister, at hinalikan namin pareho sa pisngi ang aming bunso. Blow the candle, anak! Ngiti kong wikat inilapit sa anak ko ang kanyang cake. Masaya ring pumapalakpak si Grace, ang 5 taon naming panganay habang hinihintay ang pagblow ng kanyang kapatid sa kandila. Nang hipan ni Royce ang kandila, sabay-sabay kaming nagdiwang at kumuha na ng pinggan. May kapitbahay kaming mag-asawang matanda ngunit dahil gabi na, hindi na sila makakapunta rito kaya't hinatira na lang namin ng ulam. Lumapit ako kay Evander na siyang kararating pa lang. Kinuha ko ang kanyang bag na dala at pinunasan ko ang kanyang pawis. May bakas pa ng alikabok ng semento ang kanyang leeg, kaya't pinunasan ko rin ito. Pagod na pagod ka, butit nakaabot ka pang bumili ng cake. Hindi pwedeng hindi makabili, mahal. Baka magtampo si Royce. At nagnakaw siya ng halik sa aking labi. Napangiti ako at tinapos ang pagpupuna sa kanya. Papa, ang sarap nitong cake na dala mo. Ani Grace na ngayon ay may malaking hiwa na ng cake sa kanyang pinggan. Ganon din ang kanyang kapatid. Oo, Papa, chocolate! Bulol pa nang sabihin yun ni Royce. Naman, dapat lang masarap para sa birthday boy. At niyakap isa-isa ni Evander ang kanyang mga anak. Napangiti na lamang ako habang pinagmamasdan sila. Hindi ganito ang buhay na nakasanayan ni Evander, pero para sa amin, nakaya niya. Mula si Evander sa marangyang pamilya, habang ako, isa lamang ulila na nagtatrabaho sa kanila. Pero kahit ganoon, pinagtagpo kami ng tadhana at nagmahalan. Hindi boto sa akin ng kanyang lola na tanging bumubuhay sa kanya. At dahil ayaw niyang mawalay sa akin, tinanan niya ako at narito kami sa bukid. Masaya sa aming pagsasama kasamang 2 naming anak. Minsan naaawa ako sa asawa ko dahil nakaya niyang magtrabaho bilang construction worker. Hindi siya sanay nung unang taon namin pero ngayon, regular na siya sa kanyang trabaho. Mas kumakayod pa kasi 2 na ang aming anak sa loob ng 5 taong pagsasama. Gusto pa sana niyang dagdagan pero talagang sinabihan ko siya na sapat na ang 2 lalo na't siya lang nagtatrabaho sa pamilya. Ayokong mahirapan pa kami lalo. Hindi ko talaga gustong makipagtanan sa kanya dahil alam kong maghihirap kami. Pero pinatunayan niya na hindi, kaya't mas lalo ko lang minahal ang aking asawa. Mahal? Tawag ko nang nag-aayos na kami ng higaan para matulog. Hindi ka ba nagsisisi na pinili mo ko kesa sa marangyamong buhay? Napatingin siya sa akin. Ano bang klaseng tanong yan, mahal? 5 taon na tayong kasal at nagsasama. Kung hindi mo siguro ako itinanan baka hindi ka construction worker ngayon. Kung hindi kita itinanan, baka wala tayong 2 anak ngayon, mahal. Hindi ako kailanman nagsisisi sa buhay na pinili ko. Lalo na't masaya naman ako sa piling mo. Titiisin kong hirap, makasama ka lang. Pero mahal, wag na natin yung pag-usapan. Kapag nagtanong ka pa ulit, bubuntisin ulit talaga kita. Sinasabi ko sa'yo. Hinila niya ako sa kama at niyakap. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Alam mo namang hindi pwede. Magfa-family planning tayo. Alam ko, pero kapag nadala ako, bibilog ulit yung tiyan mo. O sige ka. Huwag ka nang magtanong ulit, okay? Hinalikan niya ako sa noo at saka niyakap ng mahigpit. Magkatabi naman kaming 4 sa iisang kama. Ngayong naglalaro pang anak namin sa sala, may oras kami para maglambingan sa isa't isa. Ginagawa ko ito dahil alam kong pagod si Evander sa trabaho. Sige, iba na lang itatanong ko. Kamusta ang trabaho mo? Ayos lang. Niyayaya nga ako ng mga katrabaho kong mag-inuman kaso ayoko. Baka magalit si Mrs. Dragon pa naman kapag magalit si Mrs. kaya tinanggihan ko. Ngumisi siya at sumiksik sa akin. Napairap siya. Sigurado ako na may nagkakagusto sa'yo ng mga babae doon. Kung may nagkakagusto man sa akin, wala akong pake. May asawa na ako, maganda at sobrang bait. Wala na akong hihilingin pa.
Napangiti ako at niyakap muli siya. Maswerte ako sa asawa ko. Naibigay niya sa akin ang klase ng pagmamahal na hindi ko kailanman naramdaman. Hindi lang yun. Binigyan din niya ako ng pamilya na hindi ko naranasan na magkaroon. Kaya't iniingatan ko rin ang pamilyang ito. Mag-ingat ka, yung baon mo ubusin mo ha. Wika ko sa asawa ko kinabukasan nang papasok na naman siya sa trabaho. Oo naman, luto mo ito eh. Hinalikan niya ako sa pisngi bago ang mga bata na nasa pintuan na rin gaya ko. Grace, Royce, huwag niyong pasakitin ang ulo ni Mama ha. Opo Papa, ingat po. Papa, bilan mo ako wobot. Wika pa ni Royce. Sa sweldo ko anak. Napatingin muli sa akin si Evander. Tatawag ako kapag nakarating na ako. Tumango ako. O sige. Pinanood ko ang kanyang pagsakay sa kanyang motorsiklo hanggang sa kanyang pag-alis. Naghagik-hika ng aking mga anak na pumasok sa loob ng bahay. Samantalang ako, hinihintay na mawala na sa paningin ko ang asawa ko bago ako napabuntong hininga. Sana maging maayos ng lahat. Gusto kong bumalik si Evander sa dating buhay niya. Masaya ako na nakaya niyang lahat pero hindi ko maiwasang makonsensya sa aking kaloob-looban. Dahil alam ko na akong dahilan kung bakit siya naghihirap ngayon. Hindi siya hinahanap ng kanyang pamilya o sadyang hinahayaan lamang siya kasi nag-iisa lang siyang lalaki. Heir, to be exact. Siya ang magmamana sa lahat ng pag-aari ng kanyang lola. Pero mas pinili niyang sundin ang puso niya. Tumawag nga si Evander pagdating niya ron at hindi ko maiwasang mapangiti. 5 taon na ang aming relasyon pero walang nagbago sa amin. Mahal pa rin namin ang isa't isa at mas tumibay pa ito ngayong may anak na kami. Mama, mag-aaral na po ako sa susunod? Tanong sa akin ni Grace pagpasok ko sa loob ng bahay. Oo, mag-aaral ka na. Sabi ko sabay haplos sa kanyang buhok. Girl version talaga si Grace ng aking asawa. Kutis ko lang yatang nakuha niya. At ang mata. Pero the rest, kay Evander na. Pero ang aming pangalawang anak na si Royce, photocopy talaga ni Evander. Parang ang ambag ko lang ay ilabas siya sa mundong ito. Gusto ko na mag-aral, Mama. Para paglaki ko, yayaman na tayo. Tutulungan ko kayo ni Papa. Kumirot ang puso ko sa narinig. Anak, nakagat kong ibabang labi ko. Maagang namulat si Grace sa buhay namin. Alam niyang mahirap lang kami, kaya kahit bata pa siya, maagang nag-mature. Wala kasi siyang kalaro kasi malayo naman ang kapitbahay namin sa bukid na ito. Nang gumabi na, napatingin ako sa orasan. Hindi pa kasi umuwi si Evander kaya't nag-alala ko. Nang tinawagan ko naman, hindi sumasagot kaya't kinabahan na ako talaga. Mama, wala pa po ba si Papa? Gutom na ako eh. Ani Grace. Nasa hapagkainan na sila pareho ng kanyang kapatid at handa na rin ang aming hapunan. Walang hapunan na hindi kami sabay-sabay. Yun ang naging practice namin palagi. Sabay magdasal, sabay maghapunan. Ngunit ngayon, wala pa si Evander. Baka malapit nang dumating anak. Ani ko at sinubukang tumawag muli ngunit hindi ko pa nadadaya lang kanyang numero. May bagong numero ang biglang tumawag. Agad ko itong sinagot. Hello? Hello? Good evening. Ikaw po ba si Ranola Veneracion? Tanong ng isang lalaki sa tawag. Opo, ako nga po. Bakit po? Ikaw po ba ang asawa ni Sir Evander Veneracion? Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko nang binanggit niya ang pangalan ng asawa ko. Opo. Pwede ka bang pumunta sa presinto, ma'am? Naaksidente kasi ang iyong asawa, ma'am. Nakabangga siya ng kapwa niyang rider. Ha? Napalakas ang sambit ko kaya't napatingin sa akin ng aking mga anak. Nakapatay po si Sir, ma'am. Kailangan kanya rito. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ano? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nakapatay si Evander? Nangilid ang luha sa aking mga mata. Napatingin ako sa mga anak ko na inosenteng nakatingin sa akin. Gusto kong umiyak pero ayokong malaman nila na hindi muna makakauwi ang papa nila ngayon. Ayokong masaktan sila. Inihabilin ko muna ang mga anak ko sa kapitbahay namin na ilang metro din ang layo mula sa amin. Mag-asawang matanda ito na walang anak.
At isa rin sa aming mga kaibigan dito. Mama, saan ka pupunta? Tanong ni Grace. Pupuntahan ko lang ang papa niyo, anak. May nangyari po ba sa kanya? Umiling ako. Wala naman, anak. Dito muna kayo kay lolo't lola. Babalik din ako kagad. Nakumbinsi ko ang aking mga anak na manatili muna sa aming kapitbahay. Habang ako, sumakay ng habal-habal para lang makababa sa bukid at magtungo sa presinto. Sa entrance pa lang ng silid, sigaw na agad ng galit na babae ang naririnig ko. Pinatay mo ang anak ko! Walang iya ka! Nakita kong isang babae na mataba na galit habang pinipigilang makalapit sa lalaki na nakilala ko agad. Nabasag ang puso ko na makita ko si Evander na nakayuko. Walang kalaban-laban at may mga konting sugat siya sa katawan. Halos manghina ako. Vander! Gulat na nag-angat sa akin ng tingin si Vander. Tuluyan na akong naluha. Napatingin tuloy sa akin ng babaeng galit na galit. Ikaw ba ang asawa ng lalaking to, ha? Tandaan mo, makukulong ang asawa mo. Hindi siya makakalabas. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ko kaya kung yun nga ang mangyayari. Ayokong mag-conclude lalo na't hindi ko alam kung anong totoong nangyari. Binalingan ko ang asawa ko at umiling siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makukulong. Ha? Hindi ka makukulong? Namatay ang anak ko at gagawin kong lahat. Uubusin kong pera ko, makulong ka lang. Nanghingi ako ng impormasyon sa pulis kung anong tunay na nangyari. Base sa kuha sa CCTV, nasa tamang linya naman ang asawa ko at maingat ang nagmamaneho nang biglang nag-overtake sa kabilang lane ng isang nakamotor din na malakas ang pagmamaneho at nabangga niya ang asawa ko. Gusto kong sabihin na walang kasalanan ang asawa ko. Kitang-kita naman sa ebidensya na siyang agarbyado. Ganon din ang tingin ng mga pulis pero ang ina ng namatayan, gusto talagang ipakulong ang aking asawa. Kita naman ho sa CCTV na ang anak niyong may kasalanan. Namatay siya, iya! Hindi ko hahayaang makalaya yung hampas lupa mong asawa. Mabubulok yan sa kulungan. Hindi ko matanggap ang sinabi ng babae sa akin. Halos hindi ko nga malapitan ng asawa ko kasi hawak na siya ng mga pulis at ilalagay na sa kulungan. Napatakip na lamang ako sa aking bibig habang tinitingnan siya. Ngumiti siya sa akin. Makakalabas din ako. Huwag mong pababayaan ng mga bata, Ranola. Huh? Paano ka makakalabas? Gustong gusto kong ipakulong ng pamilya ng bumangga sa'yo. Kahit naman may ebidensya hahanapan ka nila ng butas. At iyon ang masaklap. Wala kaming magagawang mahihirap kapag may pera ang kalaban. Kayang-kayang baliktarin ng lahat kahit naman may ebidensya. Kaya nila itong ibasura. Madiin lang ang inosente. At isa pa, hindi hampas lupa si Evander. Kung hindi lang kami nagtanan sobrang yaman niya ngayon. Hindi niya mararanasan ang ganitong buhay. Kasalanan ko ito. Umuwi ka na muna, mahal. Ang anak natin, huwag mong pababayaan ang mga anak natin. Hindi ko sinabi sa mga anak ko ang tunay na nangyari sa kanilang ama. Sinabi ko lang na hindi makakauwi dahil busy sa kanyang trabaho. Ang hirap magpanggap sa harap ng aking mga anak. Sa tuwing bababa ako sa bayan para dalhan ng pagkain si Evander, naiiyak na lamang ako sa aming sitwasyon. Mukhang may koneksyon ng pamilya ng namatay kaya't hindi pa rin nilalabas ang aking asawa. Patuloy pa rin na ginigiit na ang asawa kong may kasalanan. Kaya nang hindi na ako nakatiis, tumawag ako sa numero na pilit naming ibinaon sa limot. Ayaw ni Evander na gagawin ko ito, ngunit ayoko naman siyang mabulok sa kulungan. Ayoko siyang mabulok doon lalo na't wala naman siyang kasalanan. Kaya tumawag ako isang gabi. Hello? Who's this? Boses ito ng istriktang lola ni Evander. Ma'am Asura, si Ranola po ito? Narinig ko ang pagsingap niya sa kabilang linya. How dare you call me after you eloped with my grandson? Nakagat kong ibabang labi ko. Alam ko pong galit kayo sa amin. Sa akin. Ngunit kailangan ko ang tulong mo, ma'am. Si Evander. Nakakulong si Evander ngayon. Oo, wala siyang kasalanan pero dinidiin siya ng kabila.
Ayoko siyang makulong, ma'am. May mga anak kami. What? Please po, papatawarin niyo po si Evander sa kanyang nagawa. Tulungan niyo po siyang makalabas, ma'am. Narinig ko ang kanyang pagmumura sa kabilang linya. Magkita tayo, Ranola. Mariin niyang wika. Kinakabahan man ako sa gusto niya mangyari pero pumayag ako. Kaya kinabukasan, inihabilin ko na naman ng mga bata sa kapitbahay para kitain ang lola ni Evander. Sampal kagad ang natanggap ko nang magkita kami at hinayaan ko lamang yon, kahit masakit ang kanyang ginawa. This is all your fault! Nang dahil sa iyo naghihirap ang apo ko ngayon. Anya habang dinuro-duro ako. Dahil sa iyong babae ka! Tulungan niyo po siya, ma'am. Ayoko siyang makulong. Sa tingin mo itutulong ako lalo na kung galing sa iyong request? You stole my grandson's future away from him. Because of your selfishness, kaya't nangyari to sa kanya. Ang kapal ng mukha mong manghingi ng tulong sa akin. Napahagulgol na ako at nagmakaawa na sa kanya. Sige na po, ma'am. I'm sorry kung nagawa namin yun. Mahal kasi namin ang isa't isa at mahal na mahal ko ang apo niyo. Pero kung ganito lang din ang mangyayari sa buhay niya, gagawin kong lahat para mabago ito. Tulungan mo po siya, ma'am. Gagawin kong lahat ng gusto mo. Kaya mo siyang iwan? Napasinghap ako. Gusto ko na iwan mo siya at ibalik ang dating buhay niya. I want that for him. Iha, iiwan mo ba siya? Hindi ako nakapagsalita. Sa itsura mo pa lang mukhang hindi mo kaya. Mas okay lang na mabulok sa kulungan ng apo ko basta't lang hindi kayo maghiwalay. And you have 2 children? Kawawang mga bata. May ina na kagaya mo. They deserve a good mother. Not like you. Tagos na tagos ang kanyang sinabi sa puso ko. I will help my grandson pero iiwan mo siya. Aalis ka rito at hindi mo dadalhin ang mga anak mo. Kumirot lalo ang puso ko. You will leave him and never see him and your children again. Hindi ako nakapagsalita agad. Hindi ko kaya ang kanyang pinagagawa. Pero 5 taon na kami ni Evander. We were both 18 nang magtanan kami. Sa 5 taon na yon, kita kong paghihirap niya lalo na't hindi siya sanay. Pero kinaya niya. Ayokong mas lalo siyang mahila pababa kasama ako. Masaya ako na ipinaranas niya sa akin ng masaya at simpleng buhay. Pero sa puntong ito, wala akong kapangyarihan para iligtas siya sa kapalaran niya. Ang pamilya niya lang ang may kayang gawin yon. Hindi ako na asawa niya lamang. Sige po, susundin ko ang gusto niyo. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Very well. Sobrang bigat ng aking dibdib nang umuwi ako sa bahay. Niyakap agad ako ng mga anak ko. Mama, miss ko na si Papa. Kailan siya uuwi? Tanong ni Grace nang nasa higaan na kami. Pinagitnaan ako ng mga anak ko na parehong nakayakap. Tiningnan ko sila pareho. Malapit na siyang umuwi. Miss ko na po siya. Sana po may dala siyang pagkain. At kakaropot! Wika ni Royce at mas lalong isiniksik ang sarili sa akin. Napatingin na lamang ako sa ibabaw para pigilan ang aking luha. Gusto ko silang itakbo palayo. Hindi ko kayang iwan ng mga batang ito. Pero alam ko na patatawarin din ako ng Panginoon. Maiintindihan din nila ako. Kapag nakulong na talaga si Evander, hindi ko alam kung kaya ko bang mabigyan ng magandang buhay ang mga batang ito. Bakit pa kasi nangyari ang lahat ng ito? Ang saya-saya na namin oh. Akala ko wala nang makakasira sa amin kasi kasal na kami. At may mga anak na. Pero hindi pa pala. May sisira at may sisira pa rin talaga sa amin. Siguro, ipinaranas lang sa akin ito pero hindi ito ang nakatadhana sa akin. Siguro, pinakilala lang sa akin si Evander pero hindi talaga siya para sa akin. Buong magdamag kong dinama ang yakap ng aking mga anak kasi alam kong hindi ko na ito mararanasan muli. Sigurado ako na ang kanilang mga ngiti ay mapapalitan ng matinding galit balang araw. Dahil iniwan ko sila. Mahal na mahal ko sila lalo na ang ama nila. Kaya't isasakripisyo ko ito para sa kanilang kinabukasan. Para kay Evander. Mahal na mahal ko kayo. Bulong ko nang makatulog na sila. Sana mapatawad niyo si Mama.
Inihabilin kong muli ang mga anak ko sa kapitbahay. Pero sa puntong ito na ang panghuli kasi kukunin na sila ng mga venerasyon. Ngayon na rin ang pag-alis ko. Ngayong tutulong na si Ma'am Azura, sigurado akong babaliktad ang lahat kasi mas mapera yon, mas maraming koneksyon. Alam kong hindi niya hahayaang mabulok sa kulungan ng apo niya, lalo na kung wala naman itong kasalanan. Sobrang panlalamig ko nang iwan ko ang bahay, dala lamang ang konting gamit. Dumiretso ako sa bus. Nakamasid ang tauhan ni Ma'am Azura para masigurado ang pag-alis ko. Nakagat kong ibabang labi ko at saka pumasok na sa loob ng bus at naluha na lamang. Kung saan man ako dadalhin ng tadhana, sana bigyan pa ako ng pagkakataong makabalik sa pamilya ko. Evander's point of view. Laya ka na! Gulat na gulat ako nang binuksan ng pulis ang selda. Kunot na kunot ang aking noo sa kanyang ginawa. Ilang linggo rin akong nakakulong at ngayon, biglang laya na ako. Bakit? Tanong ko. Umatras ang pamilya. Swerte mo ah. Nanatiling kunot ang aking noo hanggang sa nakita ko kung bakit ako nakalabas. Nakita ko si Lola na naghihintay sa akin. Kasama niya ang bodyguard niya. Kita ko na naluluha siya lalo na nang makita ako. Apo! Hindi ako nakapag-react nang yakapin niya ako. Kumalas siya't hinawakan ang aking mukha. Ang payat-payat mo na! Hindi ko akalain ganito na ang nangyayari sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Wala akong maalala na pinatawag ko siya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Hindi ko gusto na makita ang lolo ko rito. Parang may kutob ako. Pinapalaya ka, Apo. Hindi ko gustong makulong ka kasi wala ka namang kasalanan. Umigting ang aking panga. Salamat pero kung ano man ang kapalit nito, hindi ko tutugunan. Hindi na ako babalik dun. May sariling pamilya na ako, Lola. Kita ko ang pag-usbong ng galit niya. Kaya bago pa man siya sumabog, nilagpasan ko na siya. Kailangan kong makauwi. Miss na miss ko ng pamilya ko. Pero hindi pa man ako tuluyang nakalalabas. Nagsalita na si Lola. Hindi mo na kailangang sumukli sa ginawa ko, Apo. Kasi ang asawa mo na mismo ang tumugon. Namilog ang aking mga mata at marahasan na palingon sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Unti-unting bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ka na babalik sa bukid na yon. Dahil nasa bahay na ang mga anak mo. At si Ranola? Umangat ang sulok ng labi niya. Ano sa tingin mo? Napamura ako sa aking isipan at mabilis na umalis para magtungong bukid. Walang laman ang aking isipan kung hindi si Ranola. At ang maisip na ang paglaya ko, kapalit ng pag-iwan niya sa akin, ay hindi ko matanggap. Ang saya-saya namin sa loob ng ilang taon. May mga anak kami. Kasalanan ko ngayon kasi hindi ako nag-ingat. Kung hindi ako na-aksidente, hindi niya sana ko kontakin ang pamilya ko. Mahal! Sigaw ko sa labas pa lamang ng aming bahay. Marahas kong binuksan ang pinto. Mahal! Dumiretso ako sa kwarto namin at nakita ko na wala siya. Kahit sa kusina, wala rin siya. Napahawak ako sa aking ulo. Ranola! Sigaw ko sa pangalan niya kasabay ng pagtulo ng aking luha. Hindi ko siya itinanan para lang iwan ako sa huli. Tinali ko na siya sa akin kahit pa mga bata pa kami pero nakawala pa rin. Napaluhod na lamang ako sa sahig at napahilamos sa aking muka, gamit ang aking mga palad. Hindi ko matatanggap to. Alam kong may dahilan siya, pero sana hindi naman ganito. Mahal na mahal ko siya. Dapat magpasalamat ka sa babaeng yon, kasi nakalaya ka na. Malamig na wika ni Lola nang papauwi na kami sa amin after 5 years of being away. Nagbakaawa siya sa akin na tulungan ka. Sinabi niya sa akin na patawarin kita't ibalik sa iyo ang lahat. Kumuyom ang aking kamao. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ng babaeng pinatulan mong yun eh. Wala siyang silbi sa iyo, Evander. Hinihila ka lang niyang pababa. Tama nga lang na iniwang ka niya kasi hindi kayo bagay. Gusto kong magsalita ng masasama. Gusto kong kumalaban muli pero sa puntong ito, alam ko na wala akong laban. Nang makarating kami, nag-iyakan ang aking mga anak nang makita ko. Agad silang tumakbo patungo sa akin at niyakap ako. Nasaan po si Mama, Papa? Tanong ni Grace. Asan po si Mama?
Hindi ko sila masagot. Hindi na babalik ang nanay nyo. Si Lola ang sumagot kaya't sumamang tingin ko sa kanya. Simula ngayon dito na kayo titira. Sa magandang bahay na ito. Hindi sa bukid na yon. Umiling si Grace. Papa, si Mama po. Umigting ang aking pangat, niyakap na lamang siya muli. Matitiis mo ba ito, Ranola? Matitiis mo ba ako? Hindi ko alam pero ang pagmamahal ko sa kanya ay unti-unting napapalitan ng galit ng magtagal. Sa pangungulila ko sa kanya, napagod ng puso ko. Sa bawat araw na naaalala ko siya, gusto ko siyang parusahan. Hindi naging magaan ang mga unang taon sa amin. Palaging hinahanap ng mga anak ko ang kanilang ina. Kahit nang mag-birthday si Grace, ang gusto niya lang ngayang makasama ang kanyang ina. Nanghihina na si Lola kaya't kahit ayaw niya, wala siyang magawa kung hindi ang ipasa sa akin ang responsibilidad sa mga negosyo niya. Naibalik nga sa akin ang lahat pero hindi naman kasama sa pagbalik ko ang asawa ko. Apo, pakasalan mo si Jasmine. She's good for you. Before I die sana naman matupad mo ang gusto ko. Lumipas na ang 5 taon. Hindi na makabangon si Lola. Sobrang payat niya na rin sa kanyang higaan. Sa sobrang kalupitan niya, walang bumisita sa kanya na mga kamag-anak. Ako lang ang nagtiis sa kanya kasi nasa akin ang kayamanan niya. Alam kong marami akong nagawang masama sa'yo. Baka hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin. Alam mo na may nagawa ka sa aking masama. Bakit gusto mo pa rin pakasalan ko si Jasmine? Hindi ko gustong babaeng yun. Napasinghap siya. Apo! Hindi ko tutuparin yung gusto mo, Lola. Malamig kong sabi at umatras na. Namilog ang kanyang mga mata. Apo! Tumingin ako sa nurse. Ikaw nang bahala sa kanya. May meeting pa ako. Alam kong mahal na mahal mong babaeng yon. Natigilan ako at bumaling muli sa kanya. Hinihintay mo pa rin siya, di ba, Apo? Hindi ako nagsalita. Narinig ko sa isa sa mga tauhan mo na pinasundan mo siya. Nasa abroad, hindi ba? Nagtatrabaho? Umigting ang aking panga. Kung ito lang ang paraan para makabawi ako sa iyo, hayaan kita sa kanya. Ako mismong maghahatid sa kanya sa iyo. Nasa Kuwait, right? Pwede akong kumontak doon at pauwiin siya rito para magsama na kayo. Hindi na kailangan. Mariin kong pagtutol. Mas lalo siyang naluha. Bakit? Bakit ayaw mo na sa kanya? Kasi uuwi na yun na Pilipinas. Namilog ang kanyang mga mata. Bago pa man siya makapagsalita, lumabas na ako ng kwarto niya at napatingin sa aking phone. Alam ko kung kailan ang uwi ng babaeng yun. Sa sobrang galit ko, nagawa ko pang sundan siya. Binabantayan kung hahanap ba ng iba. Ilang taon ko siyang pinasusundan lalo na nang nagkaroon pa ako ng kapangyarihan sa lahat. Madali na lang sa akin na mag-utos ng ako nang pumalit kay Lola. Uuwi siya ngayon sa unang pagkakataon mula na mag-abroad siya. Gusto ko siyang salubungin ng galit ko. Iniwan niya kami ng mga anak niya. Kapag nagkita kaming muli, tatanggapin niya ang galit na ipararanas ko. Kasi galit na galit ako. Hindi kailanman naghilom itong puso ko kasi 5 taon na itong hindi umaayos dahil sa babaeng iniwan ako. Ranola's point of view. Kabang-kabang aking puso ngayong nakauwi na ako ng Pilipinas matapos ang ilang taon sa Kuwait bilang domestic helper. Nang iniwan ko ang aking pamilya, nagsikap ako na maging mabuti para sa sarili ko. Nag-apply ako para mga ibang bansa. Naghirap, nangulila. Lahat danas ko. Gusto ko na muling makita ang aking mga anak. Gusto ko na ulit makita si Evander pero alam ko na sa desisyon ko, hindi na niya ako tatanggapin ulit. Pero umaasa ako na papayagan niya akong makita ko kahit ang mga bata na lamang. May ipon na ako. Tama lang para hindi na ako bumalik sa Kuwait at manatili na rito sa Pilipinas. Wala na akong balita tungkol sa kanila pero pakiramdam ko naman nasa mabuti na silang kalagayan. Walang araw na hindi ko iniisip sila. Kaya sobrang hirap sa akin ang mga ibang bansa. Ngayon, ano na kayang buhay nila? 5
5 taon na rin nang nakalipas mula nang mawalay ako sa kanila. 10 taon na si Grace ngayon. Samantalang 8 taon naman si Royce. Nakagat ko ang ibabang labi ko upang pigilan ang sarili kong maiyak. Nasa labas na ako ng airport. Hinihintay ang aking sundo. May naging kaibigan ako na katrabaho ko sa Kuwait at nauna siyang umuwi sa akin. Gaya ko, wala na rin siyang pamilya kaya sa kanya ako dediretso ngayon. Maraming alam si Alana sa buhay ko. Ikinuwento ko sa kanya naging buhay ko nung nasa Kuwait pa kami. At ang sabi niya lang sa akin, tadhana na lang ang magdidesisyon kung kami talaga sa isa't isa. Mag-asawa pa rin naman kami ni Evander ngayon kasi hindi naman kami naghiwalay. Pero ayoko namang pahirapan siya. Kaya umuwi rin ako para makita siya ulit at para makausap tungkol sa nakaraan at ang magiging desisyon ko ngayon. Mabuti naman at hindi ka ginabi. Pinagbuksan ako ni Alana nang ihatid ako ng taxi sa kanila. Tinulungan niya ako sa maleta ko bago ako nakapasok. O, kamusta ang biyahe? Ayos lang, salamat Alana. Ngumiti siya. Walang anuman. Hinayaan muna niya akong magpahinga sa kwarto na ibinigay niya sa akin. Ngunit kinabukasan, tinadtad niya ako ng mga katanungan. Lalo na sa mga plano ko ngayong nasa Pilipinas na ako. Plano kong kitain si Evander. Sagot ko sa kanya. Napakurap-kurap siya. Ang asawa mo? Tumango ako. Oo. Diba may nakakatakot siyang lola? Baka hindi na yun makipagkita sa'yo. Baka nga may girlfriend na yun eh. Ilang taon ka ring walang balita. Baka kawawain ka lang kapag nagkita kayo. O di kaya, itaboy ka. Kaya mas maganda kung magkita pa rin kami. Paano niya magiging asawang girlfriend niya kung kasal pa rin kami? Kaya dapat lang mag-usap talaga kami. Ang mahalaga lang naman sa akin ngayon ay ang mga anak ko. Gusto ko silang makita ulit. Tama ka naman. Afford mo naman yata ang annulment. Sa dami ng ipon mo, baka afford mo pang bumili ng bahay. Hindi ko alam kung afford ko ba. Umuwi ako rito para makita mga anak ko. Gusto kong bumawi sa kanila. Sa lahat ng mga pagkukulang ko. Kung kinakailangang magmakaawa pa ako kay Ma'am Asura para lang payagan niya akong makasama ang mga anak ko, gagawin ko. Nag-search ako sa internet tungkol kay Evander. Namangha na lamang ako kasi sobrang bigati na siya. May mga litrato din siya sa Google. Kadalasan, siya lang mag-isa. Pero minsan may kapartner siya. Mukhang girlfriend niya ito. Nakagat ko ang ibabang labi ko at nakaramdam ng kirot sa aking puso. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng selos. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang pag-ibig ko sa kanya. Pero nang makita ko ngayon ang litrato na may kasama siyang iba, napagtanto ko na hindi talaga ako nababagay sa kanya. Naghanap ako ng pwede kong makontak sa kanya hanggang sa nakita ko ang isa sa mga kumpanya niya. Tinawagan ko yon pero isang babae yung sumagot. Hello, this is VRP Company. How may I help you? Napalunok ako. Nandyan po ba si Evander? Who is this? Hindi ako nakasagot kahit nagpatuloy siya. Mr. Evander Veneracion is not here, ma'am. He's with Ma'am Jasmine sa isang party po. If you have something to say, you can... ayos lang. Natataranta kong sabi. Hindi na. You can tell me your name na lang po para masabi ko kay sir. Huminga ako ng malalim bago ko binanggit ang aking pangalan. Ranola San Jose. Napapikit ako ng apelido ko sa pagkadalaga ang ginamit ko. Sige po. Natulala na lamang ako nang binaba ko ng tawag. Hindi ko alam kung paano kong haharapin si Evander. Pero hindi dapat ako maging duwag. Mas maigi na makausap ko siya para maging malinaw ang lahat sa aming dalawa. Nagpasama na lang ako kay Alana sa mall sa mga sumunod na araw. Plano kong bumili ng kung ano-ano sa mall. Particularly para sana sa mga anak ko at kung anong pwedeng ibigay kay Evander kapag nagkita kami. Kaso wala na akong alam tungkol sa kanila, lalo na sa mga anak ko. Ang huling alaala ko ay noong mga bata pa sila, kung gaano kagusto ni Grace ng cake at robot ni Royce. Pero ngayon hindi ko na alam kung anong gusto nila. Kung nagbago na ba lalo na't nasa maganda na silang kalagayan. Mapait akong napangiti. Kanina pa tayo paikot-ikot, Ranola. Wala ka namang nabili. Sigurado ka ba na may bibilhin ka? Tanong ni Alana sa akin na mukhang napagod na sa aming pag-iikot sa mall. Napahinto ako at bigong napatingin sa kanya.
Pasensya na. Kumain na lang tayo sa isang restaurant dito at umuwi na. Mukhang wala akong mabibili. Mabuti pa nga. Bumalik na lang tayo rito kapag may naisip ka na. Mas maganda kung maglilista ka, Ranola. Tama naman siya. Lumilipad kasi ang aking isipan kaya't wala talaga akong maisip na mabili. Liliko na sana kami sa isang restaurant nang bigla nilang may yumakap sa akin na nagpatigil sa aking paglalakad. Nagbaba ako ng tingin at naistatwa ko nang makita na isa itong batang lalaki. Hindi ko nakita ang kanya mukha kasi baon na baon ang yakap niya sa aking tiyan. Ayos ka lang ba? Kita ko ang pagkatarantang takbo ng isang babae na mukhang yaya ng batang ito. Miss, pasensya na. Hindi ko alam kung ano nangyari Bigla na lang siyang tumakbo sa'yo. Mama? Namilog ang aking mga mata sa boses na yon. At nang tumingala siya sa akin, bumungad sa akin ang pagmumukha ng aking anak na si Royce. Parang umatras ang puso ko sa nakita. Anak! Namuo ang luha sa aking mga mata. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya. At sa mall pa. Mama! Nag-squat na ako sa kanyang harapan para magkalibel ang aming paningin. Pinalis ko ang luha sa kanyang mga mata. Ang laki-laki mo na! Mama, sama ako sa'yo. Miss na kita. Isama mo ako sa bukid. Balik na tayo ron. Ayoko sa bahay, Mama. Ayoko dun. Isama mo na ako. Ramdam ko ang sakit sa bawat niyang sinasabi. Kinakain na ako ng sobrang konsensya ngayon. Anak! Royce! Natigilan ako nang marinig ang boses na yon. Nakita ko si Evander at may kasama siyang babae at ilan sa mga bodyguards. Mukhang ito yung girlfriend niya. Nandiyan ang papa mo. No! Isama mo ko, Mama. Ayoko sa bahay. Sumiksik lalo si Roy sa akin kahit napatingin muli ako ngayon kay Evander na galit na nakatingin sa akin. Yaya, kunin mo si Royce. Utos ni Evander kahit ang bata. Kinuha na ng yaya mula sa pagkakayakap sa akin. Nagwawala ng anak ko ngunit wala akong magawa kung hindi ang ihiwalay siya sa akin. Gumagawa na kami ng eksena. Nakakahiya. Mama! Ayoko! Huwag mo akong iwan, Mama! Huwag mo akong iwan! Sigaw ni Royce na ngayon ay hawak na ng yaya. Punong-puno na ng luha ang kanyang mga mata. Lumabo ang aking mga mata. Gagawa ko ng paraan, anak. Napatakip na lamang ako sa aking bibig nang inilayo si Royce ng yaya at naiwan na lamang akong nakatayo kasama si Alana. Agad naman niya akong tinapik sa balikat. Let's go, Evander! Wika ng babaeng kasama niya at nauna nang naglakad. Tatalikod na sana si Evander nang pinigilan ko siya. Sandali! Hinawakan ko siya sa braso. Napatingin siya sa kamay kong nasa braso niya bago sa akin. Agad kong tinanggal ang pagkakahawak ko. Pwede ba kitang makausap? I don't have time. Kailan ka merong oras? Gusto kitang makausap. I don't have time. Alam kong wala kang oras pero sana bigyan mo ko ng oras kahit ilang minuto lang. May gusto lang akong sabihin. Umangat ang sulok ng kanyang labi. Bakit hindi mo na lang sabihin dito? Total, nasa harap mo na naman ako. Hindi ko alam kung maganda ba itong sabihin dito pero mukhang busy talaga siya. Kaya sasabihin ko na lang. Gusto kitang makausap tungkol sa mga bata at tungkol sa kasal natin. Kita ko na nagbago ang kanyang ekspresyon. What? You want me back? Nanindig ang balahibo ko sa reaksyon niya. 5 taon nang nakakalipas, Ranola. Don't tell me you want me back now, na para bang madali lang sa'yong bumalik. Para akong sinampal ng katotohanan. Sumikip lalo ang aking dibdib. Umiling ako. Magfa-file ako ng annulment, Evander. Para maging malaya ka na. Gusto ko lang makausap ka ng maayos tungkol dito at tungkol na rin sa mga bata. Akala ko'y matutuwa siya pero mas lalo lamang siyang nagalit. Hindi siya nagsalita at agad tumalikod. Hahabulin ko sana siya kaso biglang sumulpot ang 2 lalaki na nakaitim at pinigilan ako. Hanggang dyan ka lang, ma'am. Hinawakan na ako ni Alana sa braso. Tama na, Ranola. Umuwi na lang tayo. Hindi na kami nakakain ni Alana ng tanghalian dahil sa nangyari. Ang ending, sa bahay niya na lang at nag-inuman kami.
Tulalang-tulala ako matapos kong nilagok ang bigay ni Alana. Hindi pa rin ako makaget over. Lalo na sa pagkikita namin ni Evander at ng anak namin na si Royce. Si Grace na lang ang hindi ko pa nakikita. Mukhang kailangan mo nang maghanda, Ranola. Sa itsura ng asawa mo kanina, mukhang galit na galit. Ani Alana. Alam ko namang galit siya sa akin pero hindi naman kailangan ganun. At saka makakabinipisyo siya kapag hiwalay na kami. Kawawa naman ang girlfriend niya. Mananatili lang na side chick. Baka hindi naman talaga niya yung girlfriend. Hindi naman magka-holding hands nang makita natin. Napatingin ako sa aking kaibigan at ngumiwi ako. Huwag mo na nga akong paasahin. Hindi kita pinapaasa, okay? Kaya yun galit kasi hindi pa rin makamove on. Iniwan mo ba naman eh? Para rin naman yun sa kanya. Kung hindi ko siya iniwan, baka hindi pa rin siya nakakalabas sa kulungan. Baka miserable ang buhay namin lalo na ng mga bata. Uminom muli ako ng panibagong alak. Pilit kinakalimutan ang nangyari kanina. Sobrang sikip ng dibdib ko. Ang sakit na magmakaawa pang bunso kong anak na sumama siya sa akin. Naalala pa rin niya ako kahit mas matagal ko siyang naiwan kesa nang nakasama ko siya. Ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung dapat ko bang pagsisihan ang mga naging desisyon ko sa buhay o habang buhay na lamang na panindigan at pagdusahan. Nangyari ang lahat at noong panahon na yun ay tingin ko tama ang naging desisyon ko. Yun ang nararapat sa panahon na yun. Iihi na nga muna ako. Paalam ni Alana. Tumangulang ako at nagsalin muli ng panibagong inumin. Ay, masarap pala ang alak. Umiikot na ang aking mundo sa gitna ng aking pag-inom. Nang tumunog ang phone ko, hindi ko na tiningnan ng may-ari ng numero. Basta ko na lang itong sinagot. Hello? Inuman tayo, Chong! Humalakak ako at uminom muli. Sino ba to? Hindi sumagot ang nasa kabilang linya. Nako, wag mo akong maprank-prank ha. Lashing ako ngayon. Where are you? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Kaboses niya ang asawa ko. Mahal, ikaw ba yan? Hindi muli itong sumagot. Patawarin mo ako, mahal. Kasi iniwan kita eh. Ayaw kitang makulong. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Uminom muli ako at nakita ko na bumalik na si Alana. Sino naman yung kausap mo? Ah, mahal ko. Humagikik ako at tiningnan ng phone ko pero laking dismay ako nang makita na wala na akong kausap. Guni-guni ko lang yata yun. Mag-inuman na lang tayo, Alana. Sobrang sakit ng aking ulo pagising ko sa umaga. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Alanang nagluluto na sa kanyang maliit na kusina. Gising ka na pala. Grabe ka naman malasing. Nagmamaoy. Natigilan ako. Talaga? Ayos lang yan. Mukhang hindi ka sanay maglasing. Kumain na lang tayo. Ngayong nahimasmasan na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Ayaw makipag-usap ni Evander. Ayaw niya rin akong ilapit sa aking anak. Deserve ko ba to? Siguro dapat inasahan ko nito nang nanghingi ako ng tulong kay Ma'am Azura. Tumunog ang phone ko sa kalagitnaan ng pagkain ko ng almusal. Galing to sa hindi kilalang numero. Pero sinagot ko pa rin dahil baka importante. Hello? Hi, Miss Ranola? Sino to? Oh, this is from VRP Company. Sinabi ko na kay Sir tungkol sa iyo and you'll have a meeting with him this afternoon. Halos tumayo ako mula sa aking kinaupuan. Talaga? Yes, ma'am. At exactly 4 o'clock in the afternoon po. Please don't be late. Mr. Veneracion won't entertain latecomers. Sige po, thank you. Natulala na lang ako nang matapos ang tawag. O ano na? Tanong ni Alana. Kakausapin daw ako ni Evander. Kailangan ko nang maghanda. Tapusin mo muna yung kinakain mo, no? 4:00 pa lang naman. Ang aga-aga pa ngayon. Alam ko pero maghahanda ako ng sasabihin, Alana. Ayokong masayang ang oras niya kung mauutal lang ako ron. Ngayong sosyali na siya, mahal ang oras niya kahit hindi ko dapat sayangin. Inubos ko ng kinakain ko at tumayo na para hugasan ang sarili kong pinagkainan. Nagmukmuk ako sa kwarto para maghanda ng sasabihin. Ang gusto kong ilinaw kay Evander ngayon ay ang tungkol sa mga bata. Na gusto ko silang makita.
Kahit co-parenting na lang at ang annulment. Ako naman ang magfa-file at may budget ako para doon, kaya't hindi na siya dapat mabahala. Evander, sana mapatawad mo ako sa lahat ng nangyari. Ngayon gusto kong bumawi sa mga anak ko. Pagpapractice ko pa. Napakamot na lamang ako sa aking ulo kasi parang ang pangit naman ng script ko. Evander, kahit mga anak ko na lang. Sinabunutan ko na lang ang sarili ko kasi kahit hindi ko kaharap si Evander, hindi ko rin talaga alam kung anong sasabihin ko. Ang ending, wala akong mahanda. Kung meron man, mga key ideas lang nang sasabihin ko. Mag-ingat ka sa biyahe. Salamat. Wika ko kay Alana bago lumabas para magtungo sa kumpanya ni Evander. Pagdating ko ron, agad nila akong in-entertain. Sinabi kong pangalan ko at agad pinapasok. Sa 25th floor daw ang opisina ni Evander kaya't medyo kinakabahan ako. Pagdating ko naman doon, agad akong sinalubong ng babae. Mukhang siya yung kausap ko. Miss Ranola San Jose? Opo. Ngumiti siya at binuksan ng isang pintuan. Pumasok ka na po. Sir Evander is waiting. Kita kong pagngiwi niya nang napasign of the cross ako. Kailangan kong dasalan ng sarili ko para naman magtagumpay akong makalabas. Pagpasok ko sa loob, halos yakapin kong sarili ko sa sobrang ginaw. Sobrang lawak din ng opisina kaya nang tiningnan kong paligid. Ilang hakbang din ang gagawin ko para lang makarating sa kanya. Nakita ko siyang nakatanaw sa glass wall na kitang-kitang iba pang commercial building. Tumikhim ako. Magandang hapon po. Napalingon siya sa akin. Gaya ng una naming kita noon, ganun pa rin ang kanyang mga mata. May galit pa rin siya sa akin. Take a seat. Sinunod ko ang sinabi niya. Umupo ako sa upuang nakatagilid sa kanyang desk. Umupo siya sa swivel chair pag upo at hinarap ako. Nakatingin lang siya sa akin. Parang hinihintay ako na magsalita. Alam kong mahalagang oras mo kaya't naghanda ako ng mga topic na aking sasabihin. Naglabas ako ng papel. Kita ko ang bahagya na pag-awang ng kanyang labi. First, gusto ko lang sanang... Hindi ako makikipag-cooperate sa annulment. Agad niyang sambit bago pa man ako makapagsambit ng kahit na anong sasabihin. Parang alam na alam niya na agad. Ha? Bakit? Bakit ba atat na atat kang makipaghiwalay? May bala ka bang asawahin? Iniwan mo ko. Babalik ka lang para makipaghiwalay. Hindi para bumawi sa ilang taon mong paglayo. Para niya akong inatake sa kanyang sinabi. Babawi naman ako sa mga anak ko kung papayagan mo ko. Mahina akong sabi. At sa akin, hindi ka babawi? Napasinghap ako. Kita ko na nagngingit-ngit na ang ngipin niya sa inis. Paano ako babawi sa'yo? May girlfriend ka na at alam kong galit ka naman sa akin. Hindi ka patapatawad ang ginawa ko pero sana'y maintindihan mo yon. Ayaw lang kitang mabulok sa kulungan. You're right. Should I say thank you then? Hindi ako nakapagsalita agad. Nandito ka para malaman mo na hindi ako papayag sa annulment na sinasabi mo, Ranola. Hindi ako papayag na basta-basta ka nilang makipaghiwalay. Gusto kong tikman mo ang galit ko. Ang dami mong atraso. Hindi lang sa akin kung hindi sa mga anak mo rin. Sila ang pinaka naapektuhan dito. Bakit hindi ka papayag? Gagawin mong kabit forever yung girlfriend mo? Umigting ang kanyang panga. Hindi ko girlfriend sa Jasmine. O edi fling. Napatalon ako sa gulat nang hinampas niya bigla ang lamesa. Napalunok ako kasi mas lalo lamang siyang nagalit. Ano bang dapat kong gawin? Hindi naman ako pwedeng bumalik sa'yo lalo na't ang lola mo naman ang gusto magpakalayo ako. Yun ang kapalit ng paglaya mo. Naiintindihan mo naman siguro yun, di ba? Kung hindi ko yung ginawa, may posibilidad na hindi ka na makalabas. Lalo na't mapera yung pamilya na yun. Kahit ikaw pang walang sala, kaya nilang baliktarin kasi hindi nila matanggap na namatay ang anak nila. Responsibilidad din kita noon, Evander. Hindi ko kayang makita kang mas lalong nahihirapan. At may mga anak tayo. Kung nakakulong ka hanggang ngayon, magdurusa rin ang ating mga anak. Kaya sana, intindihin mo naman ang ginawa ko. Tumayo siya kaya't napatayo na rin ako. Iniintindi ko nga, Ranola. Kaya yakapin mo ang galit ko. Kapag babanggitin mo pang tungkol sa annulment na yan, hindi mo na makikita mga bata. Banta niya sa akin.
Hindi ako nakapagsalita kaya't bumuntong hininga siya. Dadalhin kita sa bahay. Gusto ka makasama ni Royce. Pero si Grace, galit siya sa'yo kaya't intindihin mo na lang. Nakaramdam ako ng pagkirot sa aking puso. Tatanggapin kong lahat, makabawi lamang ako sa kanila. Sige. Nang mag-out na si Evander, sumama ako sa kanya pababa sa first floor. Nakita kong babae na inaakala ko na girlfriend niya at natigilan nang makita kami. Evander! Napasulyap sa akin ng babae. Hindi ako makakasama sa party, Jasmine. May importante akong pupuntahan. Kita ko ang dismaya sa kanyang muka. Ganun ba? Napansin ni Evander na hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan. Kaya't binalikan niya ako at hinawakan sa palapulsuhan. Kita ko ang paggapang ng mga mata ni Jasmine doon. Let's go! Hindi na ako nakaangal nang lagpasan namin ng babae at tuluyan ang lumabas sa building. Walang nagsalita ni isa sa amin sa kotse. First time kong makaupo sa front seat ng kanyang magandang kotse. Halos pigil na pigil ang aking hininga. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ngayon ang aking firstborn. Lalo na't sinabi na sa akin ni Evander na galit yon. 5 years akong nawala sa buhay nila kaya't matinding pagbawi ito. Bahala na kung mahirapan ako. Sa gitna ng pag-iisip ko, biglang huminto ang kotse ni Evander. Muntik nang tumama ang aking noo sa dashboard. Mabutit may seatbelt ako. Are you okay? Napatingin ako sa kanya. Oo, okay lang ako. Dito ka lang, titingnan kong kotse. Lumabas siya ng kotse habang ako'y nanatili sa loob. Bumalik siya sa loob matapos ang ilang segundo. Na-flat ang gulong. Hala. Tatawag ako sa bahay para makuha tayo. Anya't kinuha ang cellphone kaso napangiwi rin. O ano? Tanong ko. Nag-aalala dahil sa reaksyon niya. Walang signal. Titingnan ko ang akin. Pagtingin ko, wala ring signal. Nakagat kong ibabang labi ko. Wala bang mga bahay dyan? Binuksan niyang bintana para tumingin. Walang masyado, saka mukhang uulan. Sinara niya ang bintana at bumuntong hininga. Dito na muna tayo. Maghihintay na lang tayo kung may dadaan. Nakagat kong ibabang labi ko at tumango. Napahawak ako ng mahigpit sa seatbelt ko at halos hindi na humihinga. Hindi pala maganda na magsama kami na kaming dalawa lang. Para akong nawawala ng hangin. Wala ni isa sa amin ang nagsasalita, kaya rinig na rinig ko ang sariling pagtibok ng aking puso. Mahal. Nanindig ang aking mga balahibo nang sabihin niya yon. Mahina akong napasinghap at bumaling sa kanya. Nakita kong nanunubig na ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Evander, hindi mo naman siguro ginusto na iwan ako, di ba? Parang may tumama na pana sa aking puso nang itanong niya yon. Galit na galit ako, Ranola. Ginawa ko lang yun para makalaya ka. Kasi sa ating dalawa, ikaw ang may mas kakayahang buhayin ng ating anak. Hindi naman kita kailangang iwan kung pabor lang sana sa atin ang panahon. Ang pamilya mo, ibinalik ko lang sa iyo ang lahat. At sa nakikita ko ngayon mukhang nasa tamang landas ka na naman. Umigting ang kanyang panga. Sa tingin mo, nasa tamang landas na ako? Yes, you gave me freedom. But at what cost? Leaving us? Hurting me and our children? Hindi ako nakapagsalita. Hindi dapat kita sinisisi kasi alam kong wala kang choice. Hindi ko lang matanggap. Alam ko na kasalanan ko kasi may ganun akong pamilya. Sana mapatawad mo ako, Evander. At makamove on na rin sa nakaraan. You have a girlfriend now. Hindi ko girlfriend ng babaeng yun. Mariin niyang pagputol. At wala nang sagabal sa ating dalawa kung babalikan mo ko. Nanlaki ang aking mga mata sa kanyang sinabi. Hindi niya na rin yun nadagdagan ng may bumusina. Pinalis niya ang luha na tumulo sa kanyang mga mata at lumabas ng kotse. Kinausap niya yung huminto habang ako napasapo na lamang sa aking dibdib para pakiramdaman ang aking sariling puso. Magkabalikan? Makikipagbalikan siya sa akin? Ayos lang sa kanya kahit na matagal kaming nagkahiwalay. Ranola, nilingon ko si Evander. Binuksan na niya ang pinto ko kaya't lumabas ako. Sumakay na tayo sa kanila para makauwi na tayo.
Mabilis kaming sumakay sa kotse na nakaabang sa amin. Hindi namin kilala na Evander yon, pero nagmamagandang loob at hinatid kami hanggang sa bahay niya. Salamat, ani Evander. Medyo basa ang aking buhok kasi nabasa ako ng ulan. Si Evander din naman pero mukhang wala lang ito sa kanya. Let's go. Sumunod ako sa kanya na may kabana sa aking dibdib. Makikita ko na ngayon ang aking mga anak. Excited na ako na kinakabahan. Si Royce alam kong masaya siya na makikita ko. Ewan ko lang kay Grace. Mama! Nanlalaki ang mga mata ni Royce nang makita ko sa pintuan at agad tumakbo palapit sa akin. Katabi niya kanina si Grace na ngayon ay nakakunot na ang noong nakatingin sa amin. Papa? Wika ni Grace na ngayon ay dalagang-dalaga na. Your mama is here, Grace. Ani Evander. Why is she here? She wants to see you too. Halos hindi na ako pinakawalan ni Royce. Nakatingin naman ako kay Grace. Hinihintay ko ang kanyang paglapit. Pero hindi. Instead, tumayo siya at nag-walk out. Grace! Tawag ni Evander. Come back here. Ayos lang, Evander. Ayos lang. Sinubukan kong ngumiti. Nagbaba ako ng tingin kay Royce at nginitian ko siya. Dito na rin ako naghapunan. Hindi sumali si Grace sa amin kaya't namomroblema na naman si Evander. Si Royce ang nasa tabi ko at nagpapasubo sa akin. Huwag mo nang pilitin, Evander. Naiintindihan ko naman si Grace eh. Galit siya at ayos lang. Huwag mo nang pilitin ng bata. You are still her mother, Ranola. Pero iniwan ko siya. Tama lang nagalit siya sa akin. Babawi ako kung papayagan mo ko. Ano ba sa tingin mo kung bakit kita dinala rito? Natahimik ako. Mama, huwag ka na pong umalis ha. Hinaplos kong likod ng aking anak. Hindi ako aalis. Bibisitahin kita palagi. Bakit ka pa bibisita kung pwede ka naman dito tumira? Mama, huwag ka nang umalis. Napatingin ako kay Evander. Alam kong hindi ito madali para sa kanya. Ayokong makipagbalikan siya dahil lang sa mga bata. Pwede naman kaming mag-co-parenting. Yun ang gusto kong mangyari. Araw-araw akong bumibisita sa kanila at hindi naman ako pinagbawalan ni Evander. Gusto kong bumawi kahit minamalditahan lang ako ng aking panganay. Tiniis ko yun kasi gusto ko ulit siyang makita. Si Royce lang itong lumalapit sa akin at ang tanging hindi nagtanim ng galit. Halos dito na nga ako tumira sa bahay nila para lang bumawi. Aware akong nandito si Ma'am Azura. Pero dahil may sakit ito, hindi na lumalabas ng kanyang kwarto. Grace? Tawag ko sa kanya nang sundan ko siya sa hallway. Mukhang papatungo siya sa kwarto niya at may dala siyang iPad. Huminto siya sa paglalakad at nilingon ako. Kumirot ang puso ko nang makitang walang kabuhay-buhay ang kanyang mga mata. Hindi katulad noon nung kasama ko pa siya. Noong hindi ko pa siya iniiwan, masayahin pa siyang bata. What? Ang laki mo na. Gumanda ka lalo. Wika ko. Sinamaan niya ako ng tingin at umatras ang sinubukan kong lumapit. Kaya tumigil ako. Why are you still here? Kung si Papa ayos lang sa kanya, ako hindi. I don't want you here. Alam ko naman yun pero gusto kong bumawi sa'yo. Hindi ko gustong iwan kayo ni Royce ng Papa mo. May dahilan pero alam kong hindi yun dapat. Pero anak, nandito na ako. Babawi naman ako sa'yo. Nang tingnan niya lang ako, nagpatuloy ako. At saka malapit ng birthday mo, anong gusto mong regalo? Bibilhan kita. Ang gusto kong regalo, sana wag ka na magpapakita sa amin. Leave me alone. Leave my papa alone. Maayos na kami na wala ka. Yun ang wish ko sa birthday ko. Kaya sana, tuparin mo. Anya at tumakbo sa kanyang kwarto. Naiwan naman akong nakatulala kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kahit ganun ang sinabi ng aking anak, sinawalang bahala ko lang yon. Bumisita pa rin ako sa kanila. Binibigyan sila ng pagkain. Minsan nilulutuan kahit si Royce lang naman ang kumakain. Ayos na sa akin yon. Alam kong hindi naging madali ang pinagdaanan nila na wala ako. Kaya't paghihirapan ko ito. Ranola, tawag ni Evander nang napansin niya ako sa kusina. Nandito ka na pala, Evander. Ilulutuan ko lang ng hapunan ng mga bata. Uuwi na rin ako pagkatapos. Iniwas ko munang tingin ko sa kanya para tapusin ang niluluto ko.
Pero halos lumabas ang aking kaluluwa nang yakapin niya ako mula sa likod. Evander! Humigpit ang pagyakap niya sa akin at naramdaman ko ang kanyang mukha sa aking balikat. I missed you, Ranola. I forgive you now. Hindi na ako galit. Just come back to me. Na-off ko ang stove dahil sa kanyang ginawa. Kung ginagawa mo lang ito para sa mga bata, hindi ko to ginagawa para sa mga bata. Ginagawa ko to kasi hanggang ngayon mahal pa rin kita. Kahit galit ako sa'yo, mahal pa rin kita. Ang lola mo. Mahina na siya. At kahit na hindi niya ako mapipigilan. Ako lang ang tanging nagmamalasakit sa kanya ngayon kasi tinalikuran na siya ng ibang kaanak namin ngayong nasa kama na lamang siya. Nagulat ako roon. Kaya wala siyang magagawa kahit magkabalikan tayo. Asawa naman kita. Kinuha niya ang aking kaliwang kamay at hinaplos ang aking daliri. Nasaan ang singsing? Tinago ko. Isuot mo yun. Magkabalikan na tayo, please. Mahal mo naman ako, di ba? Nang umikot ako paharap sa kanya, kita ko ang pagsusumamo sa kanyang mga mata. Hindi mo ba talaga girlfriend yung Jasmine? Hindi. Kasama ko lang siya dahil yun ang gusto ni Lola para sa akin. Pero hindi ko siya girlfriend. Ni hindi ko nga yun hinalikan. Hindi ko kayang magtaksil dahil kasal pa ako sa babaeng iniwan ako. Natahimik ako. Ikaw, wala ka naman sigurong boyfriend, di ba? Kahit pinasundan kita, gusto ko pa rin makasigurado dahil gusto mong magpaanal. Namilog ang aking mga mata. Pinasundan mo ko? Oo. Nang naibigay ng para sa akin, pinahanap agad kita kung saan ka nagpunta. Pero di ba galit ka? Galit ako. Pero hindi na ako magagalit kapag babalik ka sa akin. Tatanggapin kita. Tatanggapin kitang muli ng buong buo, Ranola. Hindi ka maghihiganti sa akin? Papahirapan ako? Nasa isip ko yun pero napag-isipan ko na kung gagawin ko yun, baka iiwan mo kong ulit. Baka makawala ka ulit. At baka this time, hindi na kita makita. Mahal na mahal kita, Ranola. Noong nasa bukid pa tayo, halos hindi kita padapuan sa lamok. Takot akong saktan ka. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Nang tingnan ko siya, napagtanto ko na wala na talaga akong lalaking ibang mamahalin kung hindi siya lamang. Gusto ko makipag-anal kasi akala ko may girlfriend ka na. Matapos ng pag-iwan ko sa inyo, deserve mo ng babaeng hindi ka iiwan. Yung kapareha ng estado mo sa buhay. Hindi ka gaya ko. Hinawakan niya ang baba ko para mapaharap ako sa kanya. Wala akong girlfriend. Wala akong panahon sa ganun kasi busy akong magalit sa'yo. Ngayon, ayoko nang magalit. Kasi nararamdaman ko na iiwan mo kami ulit. At ayoko nang mangyari pa yun. Hinaplos niya ang aking muka. Ang ganda-ganda mo pa rin, Ranola. Nangilid na ang luha sa aking mga mata. At ang gwapo-gwapo mo pa rin, Evander. Bumaba ang kanyang tingin sa aking labi. At bago pa man ako makapagsalita, sinakop niya na ang labi ko ng kanyang halik. Tumulo ang luha sa aking mga mata sa sandaling halik na yon. At nang humiwalay ang aming labi, pinagtagpo naman niya ang aming noo. Bumalik ka na sa akin, mahal. Tumango ako at hinayaan siyang halikan ako muli sa labi. Pumayag ako na magkabalikan kami ni Evander. Ngunit hindi pa rin ako lumilipat sa bahay niya. Ayokong lumipat nang hindi pa maayos ang lahat. Lalo na't ayaw naman ni Grace sa presensya ko. Kaya irerespetuhin ko yon. Pero sinubukan ko pa rin namang makalapit sa kanya. Minsan, magkasabay na kaming lahat kumain. Pero hindi pa rin niya ako kinikibo. Kaya isang araw bago ang kanyang birthday, bumisita ako para maibigay ang regalo ko. Kinatok ko ang kanyang nakabukas sa pinto. Nakita ko siya sa kanyang kama kaharap ang kanyang iPad. Grace? Nag-angat siya ng tingin sa akin. Nilapag ko sa gilid ng pintuan ang regalo ko. Kita ko ang pagkunot ng kanyang noo. What's that? Advance happy birthday gift ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Nanatili lamang ang kanyang tingin sa akin. Miss na kita, Grace. Alam ko na galit ka sa akin dahil iniwan kita. Pero bumabawi ako sa'yo kasi hindi ko ginusto na iwan kayo. Mahal na mahal kita, Grace. Go away. Nakagat kong ibabang labi ko at tumango sa kanya. Karma ko na siguro ito dahil sa mga naging desisyon ko sa buhay. Birthday na niya bukas.
Pupunta siguro ako pero hindi ako magpapakita para hindi masira ang kanyang araw. Pababa na ako sa hagdan nang pigilan ako ng kasambahay. Ma'am, pinapupunta ka po ni Ma'am Asura. Kinabahan ako. Ha? Sumama ka po sa akin. Kabang-kaba man, sumunod pa rin ako sa kanya. Nagtungo kami sa kwarto at naroroon nga si Ma'am Asura na nakahiga sa kama. Hinang-hina na. Sinara ng kasambahay ang pinto kahit kaming dalawa na lang. Lumapit ka. Kahit hinang-hina na, naroroon pa rin ang otoridad sa kanyang boses. Lumapit ako, nilalabanan ng kaba ko. Nang nakalapit na ako sa kanya, medyo nagulat ako nang makita kong pamamayat niya. Hindi katulad ng huli kong kita sa kanya, na malusog pa. Kaarma ko na siguro ito. Hinang-hina na ako ngayon. Ranola, sa dami ng sinira ko na buhay, walang laban kung mismong katawan ko ng kalaban. Bakit niya po ako pinapunta rito? Ayokong marinig pang kadramahan niya sa buhay. Nagbalikan na ba kayo ng apo ko? Hindi ko siya sinagot agad. Balikan mo. Wala siyang ginawa kung hindi ang maghintay. Maghintay sa iyong bumalik. I'm sorry for ruining your family, Iha. Alam kong hindi ko maibabalik ang lahat. Kahit bago pa ako mawala sa mundong ito gusto kong makabawi man lang. You can go back to them now. Hindi mo kailangang lumayo kasi pamilya mo naman sila in the first place. Alam kong galit pa rin si Evander sa akin. Pero siya lang din ang hindi ako iniwan. Kahit ang dami-dami kong atraso sa kanya. Kaya sana pagbigyan mo ko, Iha. Pagbigyan mo kong bumawi. Bumalik ka na sa apo ko. Kailangan ka niya. Mahal ka niya. Hinihintay ka ng mga anak mo. Lalo na si Grace. Palagi ka nang binabanggit Sana'y wag mong pigilan ang sarili mo dahil sa akin. Mamamatay na rin ako. At ayokong mawala na hindi naaayos ang buhay ng apo ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Siguro nakahinga na ako ng maluwag kasi hindi na siya sagabal sa amin. Galit din ako. Pero ako naman itong lumapit sa malupit na kagaya niya noon. Pero akala niya siguro madali. Dahil sa nangyari, nahihirapan na akong kunin ang loob ng anak ko. May parte na kasalanan ko pero kung hindi siya tutul sa amin, hindi sana yun mangyayari. Ma'am, oras na po para uminom ng gamot. Napaatras na ako nang lumapit ang nurse sa kanya. Wala akong masabi sa kanya kasi ayokong magkamali. Sapat na sa akin na nagsisi siya. Hindi niya na kailangang marinig pang sasabihin ko kasi wala na dapat. Lumabas ako sa kwarto niya na may bigat sa aking puso. Nakita ko si Evander na naghihintay na pala. At nang makita ko, agad siyang lumapit para yakapin ako. Sinabi ko sa kanya na pupunta ako sa birthday party ng anak namin. Ngunit hindi ako magpapakita para hindi masira ang birthday ni Grace. Naiintindihan niya naman yun kaya't nagpasalamat ako na ayos lang sa kanya. Pero sa mismong araw ng birthday ng anak ko, tinawagan ako ng ospital para ipaalam sa akin na naaksidente si Alana. Wala siyang pamilya at ako lang din ang kaibigan niya. Kaya't kahit nagdadalawang isip ako dahil sa anak ko, pinuntahan ko ang aking kaibigan. Anong nangyari? Tanong ko pagdating ko sa kanya. May bandage na ang kanyang ulo at may sugat ang kanyang binti. Kumunot ang kanyang noo nang makita ko. Bakit ka nandito? Birthday ng anak mo Pupunta naman ako pero hindi rin pwedeng pabayaan kita. Kaibigan kita. Ano ba kasing nangyari? Nabangga ako ng motorsiklo habang tumatawid ako sa pedestrian. Nanlumo ako sa narinig. Ayos ka na ba? Medyo masakit pang katawan ko pero mabutit nakahinto siya agad. Magkakapera pa yata ako nito kasi babayaran niya ako. Dapat lang. Bumuntong hininga ako. Uuwi ako para kunan ka ng damit, ha? Naku, wag ka na mag-abala. Pumunta ka na doon sa birthday ng anak mo. Pupunta naman ako, Alana, kahit ayaw niya akong makita sa birthday niya. Saglit lang naman, kapag naibigay ko na sa iyong damit at pagkain mo, pupunta na ako, okay? Napatingin ako sa oras. Maaga pa naman.
Magsisimula ang birthday party ni Grace ng alas 7 ng gabi. Alas 6 pa lamang ng hapon kit may oras pa ako. Salamat po. Wika ako sa driver ng taxi sabay bayad. Patakbo kong dumiretso sa bahay ni Alana at kinuha ang susi mula sa aking bulsa. Pumasok ako sa loob at agad kinuha ang kanyang bag at naglagay ng mga damit. Konting damit lang ang aking kinuha. Paglabas ko, agad kong nilakang pinto. Aalis na sana ako nang nakita ko si Grace. Umawang ang aking labi at napakurap-kurap. Kita ko na nagbaba siya ng tingin sa dala kong bag. Nanubig agad ang kanyang mga mata. Grace, anong ginagawa mo rito? Sinong kasama mo? Lumuha siya bigla kaya't nataranta ako. Lumapit ako sa kanya at nag-squat para magkalibel ang aming tingin. May masakit ba sa'yo? Bakit ka nandito? Aalis ka? Talagang tutuparin mo ang wish ko? Ha? Napatingin ako sa dala kong bag. Sa kaibigan ko ito may... Iiwan mo na naman kami. Kasi hindi mo kami mahal. Nagtatampo lang naman ako. Hindi ko naman gustong wish na yun. Nagtatampo lang ako. Hindi naman kita iiwan. Pupunta nga ako sa birthday mo eh. May pupuntahan lang akong saglit. Sinungaling ka. Hindi mo kami mahal. Binigyan mo nga ako ng advance birthday gift kasi aalis ka na. At saka siya tumakbong palayo. Kinabahan ako ng husto lalo na nang tumakbo siya patungo sa kabilang kalsada. Nang makita kong paparating na kotse, agad kong binaba ang bag. Grace! Sigaw ko at sumunod sa kanya. Bago pa man siya mabangga ng paparating na kotse, agad ko na siyang hinilat na yakap kasabay ng paggulong namin sa gilid ng kalsada. Napadaing pa ako nang tumama ang ulo ko sa semento. Dumilim saglit ang aking paningin at agad sinilip ang aking anak na ngayon ay nakayakap na rin sa akin. Nakahinga na ako ng maluwag. Mabuti at nakaabot pa ako. Munti ka na yun. Pero saglit lang yun kasi umikot ang aking mundo. Mama! Pilit kong umiti kay Grace nang tingnan niya ako. Grace, ayos ka lang? Nakaramdam ako ng panghihina sa aking sarili hanggang sa dumilim ang aking paningin. Narinig kong iyak ng aking anak bago ko nawala ng malay. Nagising ako na nasa ospital na. May dextrose nang nakakabit sa akin at naka-hospital gown na rin. Kumunot ang noo ko nang makaramdam ng bigat sa aking katawan. Kaya't nagbaba ako ng tingin para lang makita ang aking mga anak na nakayakap sa akin. Tulog na tulog ang mga ito. Umawa ang aking labi sa nakita. Ranola. Bumaling ako sa gilid ko. Nakita ko si Evander. Tumayo agad siya nang makita akong gising na. Evander, are you okay now? Napasinghap ako nang may mapagtanto. Paano yung birthday ni Grace? Cancelled ng birthday celebration. Mas mahalaga ka ngayon. Nakagat kong ibabang labi ko. Hindi na rin naman matutuloy yun dahil nang malaman ni Grace na wala ka pa sa party niya, agad siyang umalis. Hindi ko alam kung paano niya natuntun ng bahay mo. Pero ang akala niya siguro aalis ka na naman. Naibaba ko ang tingin ko sa mga anak kong payapang natutulog habang yakap-yakap ako. I'm sorry. Hindi ko deserve maging ina. You deserve everything in this world, Ranola. Madilim ang mundo namin kapag wala ka. Kailangan namin ng ilaw. Kailangan kita. Kailangan ka ng mga anak mo. Nakagat kong ibabang labi ko at tumango-tango. Dahil sa bahagya kong paggalaw, nagising si Grace. Kinabahan ako nang magkatinginan kami. Mama, namuo ang luha sa aking mga mata. Grace, I'm sorry, Mama. I love you. Please don't leave us again. Umiling ako. Hindi na mangyayari yun. Hindi ko na kayo iiwan. Pangako yan. Promise? Promise, anak. Hindi ko akalaing makikita ko muli na ganito ang aking pamilya. Parang bumalik lang kami sa dati. Lalo na nang ipinagdiwang na lamang dito sa loob ng kwarto ko sa ospital ang birthday ni Grace. Napangiti ako nang hipan niya ang kandila ng kanyang paboritong cake. Pati si Alana na paika-ika sa kanyang lakad. Nasali sa selebrasyon. Magkaibigan talaga tayo. Pares pa tayong nasa ospital.
Humagikik siya pagkatapos sabihin yon. Ayos ka na ba? Oo, lumuhod na ngang nakabundol sa akin. Wag lang siyang ipakulong. Magbabayad daw siya ng maraming pera sa akin. Instant mayaman pa ako. Napatingin ako sa mga anak ko nang naghagikikan sila. Pinahiran kasi ni Royce ng icing ang birthday girl. Tingnan mo mga anak mo, Ranola, masaya ulit sila kasi nandito ka na. Hindi ka matitiis ng mga anak mo. Napatango ako. Sumang-ayon sa kanya. Inilabas din ako sa ospital 1 araw lang matapos kong ma-admit. Nakatanggap ako ng bulaklak mula sa asawa ko nang ma-discharge ako at halos pag-agawan ako ng 2 bata. Kung 3 sigurong kamay ko, baka pati si Evander hahawak din. Dahan-dahan sa paghila sa mama nyo, kalalabas nilang sa ospital. Paalala ni Evander at pinagbuksan ako ng pinto sa front seat ng kanyang kotse. Salamat. You're welcome. Malaki ang ngiti ko nang sa bahay ni Evander ako inuwi. Kaso, saglit lang yon na makita ko ang bisita sa sala. Napatayo siya nang makita kami. Jasmine, banggit ni Evander sa pangalan ng babae. Ngumiti sa amin ng babae. Nagulat ako ron. Mabuti naman at kumpleto na muli kayong magkakapamilya. Nandito lang ako kasi binisita ko si Lola Asura. Napatingin siya sa akin. I'm happy na binalikan mo na sila, Miss Ranola. Miss na miss ka na ng pamilya mo eh. They're not happy without you. Thank you for being with Evander, Miss Jasmine. Gulat na napatingin si Evander sa akin at namutla na si Jasmine. Ha? Wala kaming relasyon, Miss Ranola. Although may crush ako sa kanya pero he rejected me. Wala kang dapat ikabahala. Wala kaming ginagawang masama habang malayo ka. Alam ko yun, pero gusto ko lang magpasalamat. Kahit papano, may babaeng kagaya niya. Wala man silang relasyon pero pinagkatiwalaan siya ni Ma'am Asura para lang palapitin siya kay Evander. Tapos ko nang bisitahin si Lola Asura. Aalis na ako Ngumiti siya sa amin bago siya lumabas ng bahay. Kunot noo akong tiningnan ni Evander. What was that? Umiling ako. Wala naman. Mama, tabi tayo mamayang gabi Ani Grace. Mama, tayong magkatabi. Ani pa ni Royce na nakipagtitigan na sa kanyang kapatid. Magtatabi-tabi tayong lahat mamayang gabi. Okay na ba yon? Yes! Dahil sa loob ng 5 taong pagkakalayo ko sa kanila, ito lang naman ang gusto kong mangyari. Ang tanging inihiling ko, ang makabalik sa piling ng aking mga mahal sa buhay. Inakbayan ako ni Evander. Tara na mahal, alam kong pagod ka sa biyahe. Hinalikan niya ako sa pisngi bago niya ako hinatid sa kwarto niya para makapagpahinga kasama sila. I love you, Mama! Sabay na wika ng mga anak ko. Halos maipit na ako kasi nakayakap silang 2 sa akin sa kama. Idagdag pa ang aking asawa na sumiksik rin. Hindi nagpapatalo. Niyakap niya kaming lahat. Walang kahirap-hirap kasi malaki siyang tao. And I love you all. Napapikit ako. Mahal ko kayong lahat. Ani Evander at mas lalo kaming niyakap. Hindi ko nasasayangin ito. Simula ngayon, magiging mabuting asawa at ina na ako. Ngayong nasa piling na nila ako, hindi na muling didilim ang aking mundo. Kasi nasa bahay na nila ang ilaw. Wakas!